Good morning, mate! So, another luto story na naman tayo for today's video. So, ito lang yung mga kailangan or mga ginamit ko dito. So, yan. In-slice ko na lang din siya into small piece. So, may lemon tayo dyan, garlic, parsley, and everything. So, lagay ko na lang din dyan yung mga ingredients na ginamit ko. Just in case na gusto nyo siyang i-try. Masarap siya talaga, especially dun sa mga mahihilig sa roasted chicken. So, yeah. Though medyo mas spices nga lang siya. Mga herbs. So, yan. Kinuha ko na din yung chicken. Inalis ko lang yung tail part. Kasi yung mga kasama ko sa bahay, ayaw nila talaga yon. Actually, hindi rin sila kumakain ng chicken na may skin. Pero sa roasted kasi gustong-gusto ko talaga yung skin part niya. So, hindi ko na siya inalis. Sila na lang yung mag-adjust. Char! So, nilagyan ko lang siya ng konting hiwa para yung mixture yan, yung sauce na yan is malagyan din yung pinakalaman niya. So, nilagyan ko lang din ng pineapple juice just para medyo maging siya, liquidy yung texture. Medyo malapot kasi siya kasi gawa siya sa butter. So, yan. Tapos, dito sa part na to, hindi ako nakontenta talaga sa onion leek kasi masyadong mahaba siya. So, yan. Kinat ko lang siya into half pa. Then, mix ko lang siya ng pineapple bits, pineapple chunk, kung ano man tawag nyo dyan. Then, lagyan ko lang siya ng konting mixture ng herbs para magkalasa. Kasi, yung mixture na yan, yung onion leek, tapos yung may pineapple, yun yung isasoksok ko dyan siya sa loob ng chicken. So, yan. Pinahiran ko lang yung labas niya. Tapos, pinahiran ko yung loob. Just in case na, na hindi enough yung mixture na nilagay ko dito sa mga dahon-dahon na yan. So, yan. Soksok mo lang siya dyan lahat. Actually, itong part na to, puno na siya talaga. Kaya lang nang hinayang ako. So, siniksik ko talaga siya lahat dyan. Then, punasan mo lang yung labas niya, outer layer. I-massage mo siya ng i-massage dyan hanggang sa mag-enjoy siya. Char. So, yan. Then, kuha na tayo ng baking pan or anything na meron kayo. Hindi naman required na baking. Basta yung pwede siyang ilagay sa oven. Yan. Tapos, lagyan ko lang siya ng foil. Yung foil is, i-cover ko kasi siya. Makikita niyo siya mamaya. Kasi, yung chicken siya, pagka direct yung heat ng oven sa chicken, madaling masusunog yung balat niya. So, ang mangyayari, sunog na yung labas or luto na yung labas, yung loob niya hindi pa. So, para siyang mag-i-steam. So, yun yung magluluto sa chicken hanggang, hanggang sa ibuturan ng kanyang buto. Tapos, ayan, sinalansan ko na lang yung mga vegetable na hiniwa ko kanina sa ilalim. Ano yan ha? Hindi siya luto. Hilaw siya talaga. Carrots, potato, and yan. Ang niluto ko lang dyan yung corn. Kasi, baka hindi siya maluto sa steam lang. So, yeah, nilaga ko siya ng konti. Pre-cook lang siya. Tapos, nilagay ko na yung asparagus. Asparagus, gustong-gusto ko siya talaga sa mga ganitong klase ng dish. Ang lasa niya kasi talaga. Lalo pag mahilig ka sa gulay. Then, para magkalasa, lagyan ko lang siya ng pepper, freshly grind, oregano, and lastly, yung ating garlic powder. Hindi ko alam, pero ako lang ba yung talagang napakahilig sa mga magagarlic na food? So, yan. Pinatong ko lang siya dyan. Tapos, ito yung sinasabi ko na. Kailangan kasi siyang i-wrap. Alam nyo guys, ang pinakamasarap dito, yun kasing juices na nanggagaling sa chicken is malalaglag siya dun sa mga vegetables sa baba. Kaya ang sarap ng vegetable. Tapos nilagyan ko lang ng konting pineapple juice. Sinabawan ko lang. Then, lagyan natin ng konting pineapple chunk dun sa mga veggies niya sa baba. Para magkaroon siya ng konting times. O, yun, nalaglag. Sayang, malinis naman yung table. So, lagay pa rin natin, syempre. Tapos dito nagdalawang isip pa ako. Kasi sabi ko baka mamaya ayaw nila nung taste na parang taste ng ng may lemon sa loob. So hindi ko na siya nilagay. Mamaya ko na lang siya lalagay. Tapos eto na siya. After ko siyang i-massage. Tapos ayan. Close na. So yun. Para makulob yung init sa loob. Para maluto lalo yung chicken natin. So heat natin yung oven. Preheated na tong oven na to. So set ko siya sa 1 hour na timer. Tapos preheat ko siya sa 220, tapos back ko siya sa 180.
So, yan. Hindi ko alam kung tama yung temperature ka, pero yun kasi usually talagang ginagamit ko. Hindi ko siya inaagad ng 220 ng luto kasi sabi ko baka hindi siya maluto or sobrang init niya. So, preheated ko siya ng 220 tapos balik ko siya ng 180 pag nakasalang na yung manok. So, ayan. Binuksan ko siya just to check lang kung naluto ba yung loob niya. Yan. Tinusok-tusok ko na din. Tapos, pahiran lang natin siya ng konting oil. So, yung tusok-tusok ko, chinek ko siya kung luto na. Hindi ko alam sa inyo, pero sa akin kasi, ramdam ko pag luto na yung hindi. Mapipil niya naman kung luto na, diba? So, ayan, pinahiran ko siya ng oil just in case, not just in case, para medyo i-roast ko na yung labas niya. So, ayan siya, sinalang ko na ulit siya sa oven. Dito sa roasting, yon medyo tinaas ko ulit yung temperature niya into 200. So, labas ko siya ulit. Yeah, check natin siya. Yeah, kung napapansin nyo, medyo ano na siya, medyo mapula na yung labas niya. So, pahiran ulit natin siya ng oil. Then, ito, bago ako mag-roasting, nakalimutan kong i-check yung other side kung luto na. Usually, dapat, bago ka mag-roasting, magpapula, is titingnan mo yung both side niya kung luto na. Kasi kung hindi pa, kailangan mo siyang i-wrap ulit para maluto, sure ka na luto siya lahat. Kasi baka mamaya, yung top portion lang yung naluto, yung gawing ilalim, hindi. So, yan, pahiran na rin natin siya ng ano. Nung chinek ko siya, is luto naman na din siya. So, pinahiran ko na siya ng oil para din siya papulahin. So, yan na siya. Charan! Diba? Looks yummy. Na-enjoy naman nila yan. Tapos gumawa na lang din ako ng sauces. Yeah. And the finished product. Thank you guys!